Saligang Batas 1899 or 1899 Philippine Constitution. Nakilala rin bilang Konstitusyon ng Malolos, ang kauna-unahang konstitusyon ng isang republika sa Asya. Ito ay ginawa noong panahon ng pakikibaka ng Pilipinas para sa kalayaan mula sa mga Kastila. Itinatag ang konstitusyong ito ang mga karapatan para sa isang demokratikong gobyerno na nakatuon sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at soberanya ng bansa. Ito ay sinulat ng mga lider ng unang Republika ng Pilipinas at isang mahalagang hakbang tungo sa kalayaan, kahit na hindi ito tumagal dahil sa pagsiko ng digmaang Pilipino at Amerikano. Ang Saligang Batas 1899 ay ipinasa po ito noong January 20, 1899 na naging unang konstitusyon ng Pilipinas. Ito ay nilikha sa ilalim ng pamumuno ng mga Pilipinong revolusyonaryo sa panahon ng kanilang pakikibaka para sa kalayaan mula sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ang Kongreso ay pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo na siyang unang Pangulo ng Pilipinas. Kasama rin sa pangunahing lider na lumahok sa pagbuo ng konstitusyon ay sina Apolinario Mabini, Sergio Osmeña at iba pang mga revolusyonaryo. Ang Malolos Constitution ay nilikha sa pamamagitan ng Kongresong Malolos na naglalayong magtatag ng gobyerno para sa bagong unang Republika ng Pilipinas. Ang dokumento na nakabatay sa mga ideal na demokrasya tulad ng republikanismo, proteksyon sa mga karapatang pantao at pagsunod sa batas. Binubuo ito ng isang pambungad o preamble at 13 na article na nagpapaliwanag sa mga tungkulin ng mga sangay ng gobyerno, sa mga karapatan ng mga mamamayan at kanilang mga responsibilidad. Sinasabi sa preamble na we representatives of the Filipino people lawfully convene in order to establish justice, provide for common defense, promote the general welfare, and ensure the benefits of liberty, imploring the aid of the sovereign legislator of the universe for the attainment of these ends, have voted, decreed, and sanctioned the following. Ito yung following na 13 na artikulo. Isa sa mga pangunahing tampok ng konstitusyon ay ang pagtatag ng isang representatibong gobyerno na may dalawang kapulungan ng Kongreso, Senado at isang mahabang kapulungan. Ipinaliwanag din ito ang mga kapangyarihan ng ehekutibo o executive, legislatibo o legislative at hidikatura or judicial upang tiyakin na walang labis na kapangyarihan ng isang sangay. Pag sinabi nating ehekutibo o executive, ito po yung presidente na gumagawa ng desisyon. The president who makes a decision. Pag sinabi na po natin na legislative o legislatibo, ito po yung Kongreso, House of Representatives, and the Senate na gumagawa ng batas. Pag sinabi naman natin pong judicial or ehekutibo, ito po yung Supreme Court na mini-make sure na ang mga batas ay nasusunod. Binigyan din ng konstitusyon ng ang mga karapatang sibil tulad ng kalayaan sa pagsasalita, relihiyon, at pagtitipon, at dineklara din itong soberanya ay nasa mga tao. Pero gayunpaman, naharap ang konstitusyon sa mga problema. Hindi ito tuluyang naipatupad dahil nagsimula ang digmaang Pilipino at Amerikano agad matapos itong ma-ratify. At nasakop ng Estados Unidos ang Pilipinas. Dahil dito, nag-collapse ang unang Republika ng Pilipinas at nagwakas ang konstitusyon. Bagamat, ang 1899 Philippine Constitution ay tumagal lamang sa maikling panahon. Ito ay naging malaking kahalagahan sa kasaysayan ng bansa bilang simbolo ng pagnanasa ng mga Pilipino para sa kalayaan at sariling pamamahala. Isang makabago at makasaysayang dokumento ito na makapagbibigay ng inspirasyon para sa mga susunod na konstitusyon at magpatuloy sa laban ng bansa para sa kalayaan at pambansang identidad. Kahit na hindi ito naisakatuparan bilang batas, nanatili itong simbolo ng pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan at makatarungang gobyerno. Ano nga ba ang kahalagahan ng konstitusyong ito? Siyempre, simbolo po ito ng Malolos Constitution po ay simbolo ng pagsusumikap ng mga Pilipino para sa sariling pamamahala at pagkakaroon ng makatarungang gobyerno. Ito ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon sa kanilang mga laban para sa karapatan at kalayaan. Naging pundasyon din po ito ng batas.
Ang mga prinsipyo at ideya ng konstitusyon ay naging batayan sa mga susunod na konstitusyon sa bansa. Ang saligang batas ng 1935 ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay daan sa Pilipinas na magkaroon ng sariling pamahalaan sa ilalim ng Commonwealth. Bagamat nananatili pa rin ang kontrol ng Estados Unidos sa ilang aspeto, kaya ito ay naging pangunahing hakbang patungo sa ganap na kalayaan ng bansa. Noong 1946, ipinapakita rin ito ang mga mithiin ng Pilipino para sa demokrasya at katarungan habang nanatili ang koneksyon sa Estados Unidos. Ang konstitusyong ito ay ginawa bilang tugon sa Tidings-McDuffie Act, isang batas ng Estados Unidos na nagtakda ng 10 taong preparasyon para sa kalayaan ng Pilipinas. Ito ay isang constitutional convention ang bumalangkas ng dokumento na naaprubahan noong 1935. Narito ang mga pangunahing nilalaman. Number 1, uri ng pamahalaan. Nandito ay ang nagtatag ng pamahalaang republikano na may presidente bilang puno ng estado at gobyerno. Meron din ditong kongreso na binubuo ng 2 kapulungan. Nandito ay ang Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Meron ding sistemang hidikatura upang tiyaking balansado ang kapangyarihan ng iba't ibang uri ng sanghay ng pamahalaan. Number 2, proteksyon ng karapatan. Narito ang konstitusyon na naglalaman ng Bill of Rights na nagproprotekta ng mga pangunahing kalayaan tulad ng karapatan ng pagsalita, kalayaan ng relihiyon at karapatang magtipon. Layunin nitong tiyakin ang mga karapatan ng mamamayan ay hindi inaabuso ng gobyerno. Number 3, mga layunin para sa kaunlaran. Nagtakda ang mga patakaran para sa una, depensa ng bansa, pangalawa, ekonomiya, at pangatlo, reforma sa lupa. Narito ang mga ilang suliranin. Number 1, malaki ang impluwensya ng Estados Unidos sa nilalaman ng konstitusyon. Number 2, hindi nito ganap na natugma ng malalim na isyu sa lipunan tulad ng hindi pantay na distribusyon ng lupa. Number 3, ang sistemang politikal ay nanatiling kontrolado ng mga makapangyarihang pamilya. Bagamat hindi perpekto ang saligang batas ng 1935, ay nagbigay daan sa Pilipinas na magkaroon ng sariling pamahalaan at paghahanda para sa ganap na kalayaan. Ito ay naging pundasyon ng sistema ng pamahalaan ng bansa na nagtapos sa pagiging isang malayang estado noong 1946. Ang dokumentong ito ay mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na naglatag ng landas tungo sa kasarinlan. Saligang Batas 1943, ang Konstitusyong Pilipino ng 1943 na kilala rin bilang Konstitusyon ng Ikalawang Republika ng Pilipinas ay ginawa noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas sa Ikalawang Digmaang Pangdaigdig. Ang konstitusyong ito ay pinatupad sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapones na nagtatag ng isang pamahalaan na tinatawag na Ikalawang Republika. Bagamat ito ay apektado ng impluwensya ng mga Hapones, ang konstitusyong ito ay may mahalagang bahagi sa maikling panahon ng Ikalawang Republika at naglalaman ng mga ideya tungkol sa soberanya at kalayaan ng bansa. Sinakop tayo ng mga Hapones noong 1942 hanggang 1945 matapos ang pagkatalo ng mga puwersang Amerikano at Pilipino noong 1942. Ang Pilipinas ay napasailalim ng pamamahala ng mga Hapon. Nagtatag ang mga Hapon ng isang puppet na gobyerno upang mapanatili ang kaayusan sa teritoryo. Sinasabi sa preamble ng konstitusyong ito, the Filipino people imploring the aid of divine providence and desiring to lead a free national existence do hereby proclaim their independence, and in order to establish a government that shall promote the general welfare, conserve and develop the patrimony of the nation, and contribute to the creation of the world order based on peace, liberty, and moral justice, do to obtain this constitution. At mayroon itong 13 artikulo. Ang pagpapahayag ng kalayaan at kasarinlan ng bansa, pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga Pilipino, pagtataguyod ng katarungan at pagpapabuti ng kalayaan ng mga mamamayan.
Ang 30 na artikulo ng konstitusyong ito ay nagtatakda ng mga pangunahing prinsipyo at estruktura ng gobyerno. Binubuo po ito ng seksyon ng nagtutukoy ng mga karapatan ng mga mamamayan, ang kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan, at iba pang mga mahalagang aspeto ng pagganap ng gobyerno. Bago tayo dumako sa mga susunod pa na impormasyon, alamin muna natin kung ano nga ba ang puppet government sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa ating bansa. Ang puppet government sa panahon ng pananakop ng Hapones sa Pilipinas ay tumutukoy sa isang pamahalaan na palitan ang mga nakagawiang administrasyon ng Pilipinas at itinatag ng mga Hapones upang magsilbing kinokontrol at hindi tunay na malaya o makapangyarihan. Sa madaling salita, ang pamahalaang ito ay tila may kalayaan sa itsura, ngunit sa likod nito, ang mga Hapones ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Ang pagpapatatag ng isang puppet government ay isang strategiya ng mga mananakop upang lumikha ng ilusyon, kalayaan at pamamahala. Ngunit sa katotohanan, pinipigilan nito ang mga Pilipino na magtaguyod ng kasarinlan at malayang pamamahala. Ang Konstitusyong 1943 ay isinulat ng Pambansang Asembleya na itinatag sa ilalim ng kontrol ng mga Hapones. Inapurbahan nito noong November 30, 1943 sa pamumuno ng Pangulong si Jose P. Laurel. Ang konstitusyon ay nagtatatag ng isang gobyernong may presidente na siya rin pinuno ng Estado at ng gobyerno, katulad din ng nakaraang konstitusyon na 1935. Nagtatag din ito ng isang pambansang asembleya na gagawa ng mga batas, ngunit ito ay kontrolado pa rin ng mga Hapones. Isa sa mga mahalagang bahagi ng konstitusyon ng 1943 ay focus nito sa soberanya ng bansa na nagdedeklara na ang Pilipinas ay isang malayang republika, ngunit ito ay higit na simboliko dahil ang bansa ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng mga Hapones. Ang konstitusyong ito ay nagtakda rin ng probisyon tungkol sa katarungang panlipunan tulad ng reforma sa lupa, karapatan ng mga manggagawa, at pagpapabuti ng kalagayan ng mga Pilipino. Ngunit dahil sa okupasyon, hindi ganap na naitupad na isa katuparang ideya ng konstitusyon. Ang konstitusyong 1943 ay hindi tumagal nang matalo ang Japan sa digmaan matapos ang Ikalawang Republika at ibinalik ang Pilipinas sa kontrol ng mga Amerika. Pinalitan ng konstitusyong 1943 ng konstitusyong 1945 at nagsimula ang Ikatlong Republika ng Pilipinas. Sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas mula noong 1942 hanggang 1945, naranasan ng mga Pilipino ang matinding paghihirap, nawalan sila ng kakayahan at naging isang puppet state na kontrolado ng mga Hapones. Nahirapan sila sa gutom at kakulangan ng pagkain dahil kinukuha ng mga Hapones ang lokal na yaman. Maraming naging biktima ng kaharasan tulad ng Bataan Death March, sapilit ng paggawa at panggagahasa. Ang Kempeitai o military police ng mga Hapones ay nagpatupad ng mahigpit na kontrol at paniniktik. Sa kabila ng lahat ng ito, nagkaroon ng mga kilusan tulad ng Hukbalahap na lumaban sa mga Hapones. Nagdulot ang pananakop ng pagkakawatak-watak sa lipunan at malawakang takot at paghihirap. Gayunpaman, hindi naniwala ang mga Pilipino sa propaganda ng mga Hapones at nagsikap silang makamit ang kalayaan at kasarinlan para sa bansang Pilipinas. Sa konklusyon, ang Konstitusyong Pilipino ng 1943 ay isang pagsisikap na magtatag ng isang malayang pamahalaan sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Bagamat may mga positibong idea ito tulad ng makatarungang panlipunan at soberanya, hindi ito naging epektibo dahil ang bansa ay okupado pa rin. Ang Konstitusyong 1943 ay tumagal lamang sa maikling panahon, ngunit ito ay simbolo ng hangarin ng mga Pilipino para sa kalayaan at sariling pamamahala. Nang matapos ang Ikalawang Republika, pinalitan ang konstitusyon. Ngunit ang idea nito ay nagbigay ng impluwensya sa mga susunod na pamahalaan at batas ng bansa. Ang Konstitusyong 1973 ay naaprubahan sa ilalim ng Batas Militar. Isa sa pinakamalaking pagbabago na dulot nito ay ang pagpapalit ng sistema ng gobyerno mula sa presidential system patungong parliamentary system. Dahil dito, nagkaroon ng mas malaking kapangyarihan ang Pangulo, si Ferdinand Marcos, upang mapunuan ang bansa. Pero, may mga magagandang layunin ang konstitusyong ito
Ginamit ito ni Marcos upang mapatibay ang kanyang kapangyarihan at hindi para magbigay proteksyon sa mga mamamayan. Ang saligang batas ng 1973 po ay isinulat ng mga taong pinili ni Marcos at inaprubahan sa pamamagitan ng isang referendum. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago rito ay ang pagpapalit ng sistema mula sa presidential system patungong parliamentary system. Sa sistemang ito, nananatili ang Pangulo bilang simbolikong pinuno ng bansa. Pero ang tunay na kapangyarihan ay naipasa sa punong ministro na pipiliin mula sa mga miyembro ng parlamento. Dagdag pa, binigyan ng malaking kapangyarihan ang Pangulo lalo na sa panahon ng batas militar. Pinahintulutan si Marcos na magpatakbo ng gobyerno gamit ang deklarasyon at utos nang hindi na kailangan aprubahan pa ng Kongreso. Dahil dito, naging mas malakas ang kontrol ni Marcos sa bansa. May mga probisyon na nagsasabing dapat protektahan ang mga karapatan ng tao. Ginamit ito ni Marcos para limitahan ang kalayaan ng mga mamamayan at pahabain ang kanyang pamumuno. Sa kabuuan ng saligang batas ng 1973 ay nagdulot ng malaking pagbabago sa sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Pero sa halip na magbigay proteksyon sa mga karapatan ng mga tao, ginamit ni Marcos ang upang palakasin ang kanyang autokratikong pamumuno. Matapos mapatalsik si Marcos noong 1986, pinalitan ang saligang batas ng 1973 ng Konstitusyong 1987 na nagbalik sa demokrasya at nagbigay halaga sa mga karapatan ng bawat Pilipino. Sa huli, ang saligang batas ng 1973 ay isang halimbawa kung paano ang batas ay maaaring gamitin upang mapanatili ang kapangyarihan ng isang tao. Pero ipinakita rin dito na sa atin ang kahalagahan ng isang konstitusyon na magpoprotekta sa mga karapatan at kalayaan ng mamamayan. Saligang Batas ng 1987. Ang Konstitusyong Pilipino ng 1987 ay kasalukuyang konstitusyon ng Pilipinas. Ito ay ginawa pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986 na pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos. Layunin ng Konstitusyong 1987 na ibalik ang demokrasya, protektahan ang mga karapatang pantao at tiyakin na hindi mauulit ang pagkakamali ng nakaraan, tulad ng pamumuno ng isang diktador. Binigyan nito ng halaga ang mga karapatan at kalayaan ng mga tao. At bakit nga ba binuo ang 1987 Philippine Constitution? So, ang 1987 Philippine Constitution ay binuo bilang tugon sa mga pangangailangan ng bansa matapos ang mga taon ng diktadoryang si Ferdinand Marcos na nagdulot ng malawakang pang-aabuso sa kapangyarihan, paglabag sa mga karapatang pantao at kawalan ng demokrasya. Matapos ang Rebolusyong EDSA noong 1986 na nagpatalsik kay Marcos, naging layunin ng mga lider ng bansa na itatag ang isang bagong konstitusyon na magpapatibay sa demokrasya at magbibigay ng proteksyon sa karapatang pantao. Nais ng konstitusyong ito na maglatag ng mga prinsipyo at mekanismo upang maiwasan ng pagbabalik ng diktadorya at matiyak ang pagpapahalaga sa kalayaan, katarungan at pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayan. Binuo nito ang struktura ng pamahalaan na may malinaw na paghahati ng kapangyarihan ng mga checks and balances at mga proteksyon laban sa pang-aabuso ng opisyal ng gobyerno. Sa kabuuan, ang konstitusyon ay binuo upang magtatag ng isang malaya, makatarungan at demokratikong bansa na may matibay na pundasyon ng mga karapatang pantao at prinsipyo ng katarungan. Ang Konstitusyong 1987 ay sinulat ng isang grupo ng mga tao na pinili ni Pangulong Corazon Aquino na naging presidente pagkatapos mapatalsik si Marcos. Inaprobahan ito ng mga tao sa pamamagitan ng isang plebisito noong 1987. Isa sa pinakamahalagang pagbabago nito ay ang pagbabalik ng presidential system, kung saan ang presidente ay siya pa rin pinuno ng bansa. Nagtakda din ang dalawang kapulungan ng Kongreso, ang Senado at ang kapulungan ng mga kinatawan. Ang konstitusyong ito ay nakatuon sa pagpapalaganap ng karapatang pantao at katarungang panlipunan.
Tinitiyak nito ang kalayaan ng pagpapahayag, relihiyon, at karapatan sa makatarungang proseso at pantay na proteksyon ng batas. Kasama rin sa mga layunin nito ang mga reforma sa lupa at mga karapatan ng mga manggagawa upang mapabuti ang kalagayan ng mga tao. Upang maiwasan ang pagbalik ng diktadorya, itinatag ng Konstitusyong 1987 ang limitasyon sa panahon ng pamumuno ng presidente. 2 termino lamang ang pinapayagan. Binibigyan nito ng malinaw na paghihiwalay ng kapangyarihan sa tatlong sangay ng gobyerno, ang ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Itinatdad ng Commission on Human Rights upang protektahan ng mga mamamayan laban sa pang-aabuso ng gobyerno. Bagamat maraming positibong layunin ang institusyong ito, may mga patuloy na problema katulad ng korupsyon, kahirapan, at mga dinastiyang politikal. May mga tao ring nag-iisip kung kailangan bang baguhin ang konstitusyon. Sa ilalim ng konstitusyong ito, naranasan ng mga mamamayang Pilipino ang positibong pagbabago, tulad ng proteksyon sa karapatang pantao at kalayaan sa pagpapahayag, pati na rin ang pagpapalakas ng demokrasya at partisipasyon sa gobyerno. Ipinatupad ang mga hakbang upang matiyak ang paghihiwalay ng mga sangay sa pamahalaan at maiwasan ang pang-aabuso ng kapangyarihan. Nagkaroon din ng reforma sa sosyal na katarungan at pantay-pantay na pagkakataon, lalo na sa mga mahihirap at marginalized na sektor. Bagamat may mga issue tulad ng korupsyon at political na tensyon, nagsilbing gabay ang konstitusyong ito sa pagtataguyod ng kalayaan, katarungan at demokrasya sa bansa. Sa konklusyon, ang Konstitusyong 1987 ay isang mahalagang dokumento na nagbalik ng demokrasya sa Pilipinas matapos ang diktadorya ni Marcos. Tinitiyak nito ang mga karapatan at kalayaan ng mga tao mamamayan na nagsasaayos ng gobyerno na nakikinig sa mga mamamayan. Bagamat may mga hamon pa rin kinakaharap, ang Konstitusyong 1987 ay naging gabay sa pagpapatatag ng isang demokratikong bansa at patuloy na nagsisilbing proteksyon sa mga karapatang ng bawat Pilipino.